lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial na Dahil sa sobrang desperado at desperada na ng mga gustong maging presidente pagdating ng 2028 national and presidential election, abay hindi po nila matanggap-tanggap na sinabi na po ng Supreme Court na unconstitutional itong proseso ng impeachment against sa ating susunod na presidente at walang iba kundi ang ating kasalukuyang Vice Presidente Inday Sara Duterte. At ito po, no? Kitang-kita na po natin dito po sa mga galawan ni Risa Hontiveros na gustong magpaperma sa kapwa niya senador na di umano'y dapat ituloy ang impeachment against kay Vice President Sara. And of course, yung mga kaalyado ni Tambaloslos at mga bayaran, no, na mga kongresista na magpo-file ng MR sa Supreme Court para di umano'y babalik ta rin ng Supreme Court ang desisyon na unconstitutional nga ang impeachment against sa ating susunod na presidente. Magandang araw mga kababayan, at bago natin simulan ang lahat, pakipindot naman ang isang like, at kung kayo ay hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman po mga kababayan natin, at maraming salamat po. Okay, simulan natin dito kay Risa Hontiveros, mga kababayan po natin, no, na nagmamakaawa sa mga senador na pipirma nitong kanilang resolusyon. Ngunit 19 to 20 na mga senador ang sinasabing susundin, respetuhin ang desisyon ng Supreme Court. Mabuhay kayong lahat. Declaring unconstitutional yung impeachment case against BP Sara. of course, lahat kaming mga senador at lalo na kami sa minority ay concerned sa ano yung magiging kapalaran ng impeachment trial na sa paninindigan ko ay nagsimula na at nagpapatuloy at ngayon ay naabutan itong importanteng ruling ng Korte Suprema. So, yan po yung pinag-usapan din sa All Members Caucus, patuloy na concern sa amin sa minority at Concern po nila mga minority. Kasi po, sila yan ang gustong makabalik, no, sa Malacanang. At syempre, itong si Risa Hontiveros, tingnan mo, pati mga vloggers nga pinagkakasuhan dahil sa paglabas ni alias Rene, dahil ayaw niya na madungisan ang kanyang pangalan. Pero hindi niya alam, no, sukang-suka na po sa kanila at sa kanilang mga grupo, itong mga Pilipino, sa puro lang pananalita, pero walang ginagawa. Kaya mas pipiliin ng Pilipino yung nagmumura, yung nagsasabi ng katotohanan kaysa tahimik ko di umano sila daw ay marespeto, sila daw po ay makadiyos, pero wala namang ginagawa at pinoproteksyonan pa ang mga adik at kriminal. Patay tayo dyan. para po sa akin at tingin ko sa aming lahat ay ilalabas yung aming mga argumento at mga opinyon o boto sa nagkasunduang petsang August 6. Opo. Pero ma'am, kayo sa minority, Senator Ping Lacson, ang para sa kanya, sundin yung SC ruling. So, ibig sabihin magkakaiba kayo ng stand kahit na minority, mga minority senators. May mga pagkakaiba-iba man kami ng concerns o opinion dito tungkol sa impeachment. Nagkakaisa po kami sa minority na Tingnan mo, kapwa mo nga minority na si Lacson hindi peperma dyan dapat magkaroon ng maayos na desisyon, hindi lang kami sa minority, ang buong Senado, kung paano talaga namin ititreat itong buong impeachment trial at given din yung importanteng desisyon ng Korte Suprema. At the same time, yung ibang mga importanteng prinsipyong nasa konstitusyon, kaugnay ng obligasyon ng Senado, obligasyon din ng House pagdating sa impeachment, at yung karapatan ng ating mga mamamayan na magkaroon ng buong impormasyon at matugunan ang entitlement nila sa accountability naming mga public officials. Accountability sa mga public official. Okay. So, pero si BP Sara lang ang malinaw na kanilang gustong magkaroon ng accountability kahit pa walang dapat pananagutan yung ating Vice Presidente. So, bago natin ipagpapatuloy yang si Risa Tanas, ito po, naglabas ng kanyang opinion itong Senator Jinggoy Estrada. At sinasabi po ni Jinggoy Estrada, no, there is no problem with it, but I will not sign it, no?
So sinasabi ni Jinggoy, mga kababayan, na 18 to 20 na mga senador, kasama syempre yung kaalyado ni Risa Hontiveros, ang sinasabing hindi sila pipirma sa sinasabing resolusyon para ituloy ang impeachment trial kay Vice President Sara, sapagkat itong 19 or 20 na mga senador ay rerespetuhin at susundin ang desisyon ng Supreme Court bilang pinakamataas na korte sa ating bansa. So ang mga hindi sumusunod, ito po yung mga mambabatas din. Mambabatas, gumagawa ng batas, pero hindi susunod sa nagdidesisyon kung tama o mali ang batas base po sa kanilang mga experiences, analysis, opinion, and base rin sa mga legal evidence na pinipresent sa kanila. At ito po yung Supreme Court, pero hindi po sila susunod. And in a way, dito naman po sa mga gustong maituloy ang impeachment, no, Tito Soto, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Erwin Tolpo, Risa Hontiveros, sino pa ba, no? Karamihan po sa kanila hindi naman po abogado, di ba? Pero yung mga susunod at respeto sa desisyon ng Supreme Court ay mga abogado. Kita na natin yung difference, di ba? No, talagang politika ang habol nitong si Risa Hontiveros. Ambisyosa kaday. Tuloy natin mga kabayan. Before ma'am, hopeful pa rin kayo na magkakaroon ng trial considering na unanimous yung en banc ng Supreme Court nung bumoto sa ruling na nagdideklarang unconstitutional yung impeachment case. I'm always hopeful, lalo na sa ganitong mga pinaka-importanteng mga proseso na iniaatas sa Senado na may partikular na obligasyon. So, ilalabas ko rin yon, yung mga argumento, opinion, pati boto, kaugnay ng pag-asang iyon sa August 6. Okay, Mav, and then si RG. Hello. Hello. Meron po kasi ilang senators na nag-raise ng concern na baka raw po pag hindi sumunod yung Senado sa SC ruling ay magkaroon ng constitutional crisis. Your comment lang po. Wala namang may gustong magkaroon ng constitutional crisis, ni political gridlock o deadlock na sinabi naman ng ibang observers. Kaya nga talagang binubuno namin these days, these weeks, kung papaano tamang dapat kumilos ang Senado. At lahat nito ay pinag-aaralan namin sa ngayon at ihahain namin ng kumpleto pagdating sa plenary sa August 6. At ma'am, yung sa August 6 nga po, plenary ito, are you still hopeful that you will reconvene as an impeachment court? Yes, I think the court is still convened. Ang trial ay nagpapatuloy. Kaya hopeful ako at yan ay magiging laman din ng aking mga argumento at opinion sa August 6 na patuloy kaming magko-convene patungo nga dun sa pinaka-importanteng paghain ng mga ebidensya at mga... So, pinaka-importante daw talaga yung paghain ng ebidensya. Pucha, hindi nga masagot-sagot ng mga taga-House of Representative yung mga katanungan ng Supreme Court. Kaya siguro naging deklara din, no, na unconstitutional itong impeachment against kay Vice President Sara. Anyway, iwanan na natin yan si Risa Hontiveros, mga kabayan po natin, no, dahil malinaw po na talagang gusto pa rin ng ambisyusang ito si Risa Hontiveros na i-convene ang impeachment trial by August 6 at itutuloy po itong proseso, no, at pagpresenta daw po ng ebidensya against kay Vice President Sara na ang tunay na ebidensya dyan ay nakatanggap talaga sila ng bayaran ng bayad para lang matuloy ang impeachment kay Vice President Sara. At hindi po yan haka-haka at chismis lamang. Dahil marami po ang umamin at pinatunayan din po yan ni Toby Chanco. At marami rin po ang mga kongresista na hindi nakatanggap ng kanilang iba't ibang mga allowances and of course, no, yung kanilang mga advokasya na hindi nabigyan ng pundo dahil hindi pumirma sa impeachment ni Vivi Sara. Okay, again, hindi po pumirma itong Senator Jingo Estrada sa gustong papirmahan ni Ray Satanas. Agoy, no? Pati yung kaalyado nila sa minority ay hindi rin magpipirma. Kawawang Ray Satanas. Gagawin ang lahat, no? Talaga lang para makabawi, mga kabayan po natin. Okay, basahin pa natin itong parang sinasabi ni Senator Jingo Estrada at itong si Tito Soto. Sabi ni Senator Jingo Estrada, karamihan ng sentimento ng kapwa senador ko is to avoid by ruling of the EC or Supreme Court. Ang liwanag naman. Sinabi ng Supreme Court na wala kaming jurisdiction. Pero yung graduate po ng School Bukol at Itbulaga, abay, gustong-gusto pa rin ituloy. Sabi niya, perhaps
that his opinion, because most of us have not heard the flaws and questionable points in the Supreme Court decision. Let's wait and see. So, ito naman ang Titong Soto, ito na mga kabayan po natin, na talagang ambisyoso at nangangarap pa rin yan na maging Vice President, no? Eh, hindi nga nanalo na sa pagka-Senate President dahil alam na ng mga senador na pabida-bida, no? At mukhang pera po itong si Tito Soto. At hindi naman po siya abogado, no? Para intindihin ang desisyon ng Supreme Court. At tandaan natin mga kababayan, yung bawat wordings dyan sa mga naging desisyon ng Supreme Court, no, ay dapat maunawaan ng lahat. At itong si Tito Soto, alam naman natin, no, na talagang nagre-relay lamang ito kung ano ang sasabihin ng kanyang mga legal counsel. So, wala rin tayong dito, makukuha kay Tito Soto. Talagang papasikat lang ito. Pero wala na, no, sira na yung karir nito, mga kababayan po natin. At alam na ng taong bayan, ito ay mga budol at sinungaling. At tatandaan natin mga kababayan, sinasabi ni Tito Soto na ang kanyang sahod ay hindi niya kukunin at ibibigay niya daw po sa mga Pilipino. O, tingnan natin yan. Okay, so, punta tayo dito sa usapin ni Gadon, mga kababayan po natin. Gadon at the same time, itong si, yes, okay, tama, okay. Dito tayo kay Attorney Topacio at Gadon dahil itong si Gadon po ay hindi makamove on, no? So, personal na ngayon ang banat niya dito po kay Attorney Topacio at pasalamat lang talaga itong si Risa na hindi nadamay, no, sa pag-file ng indirect contempt sa Supreme Court dahil sa kanilang pambabastos sa naging desisyon ng Korte Suprema. So, itong si Risa Ontiveros ay nagsuri at sinasabi niya, no, hindi niya daw intention yung falsely accused sa Supreme Court. So, humingi ito ng kapatawaran, mga kabayan po natin. Biglang natakot. Kaya si Gadon lang yung kasuhan. Ngayon si Gadon, mga kababayan, ay pinipersonal naman itong atake kay Topacio at sinasabing yung mga kliyente daw po ni Atty. Topacio, abay, no, nakakulong daw po. Aba, maganda ito. Sige, panoorin natin ito. Siyempre si Atty. Topacio, palaban yan, mga kababayan natin. Ilang puntos lamang po sinasabi. So, hindi ito lang unahin natin, mga kababayan, na okay. Hindi siya Gadon. maghihintay, wala siyang kliyente. Mm. Pero itong mga kliyente niya, mga biktima yan, akala magaling ang kanyang depensa dahil kasi maingay, pero lahat sila nakakulong. Di ba? So, lahat daw po nakakulong. Tandaan natin yung mga kliyente ni Atty. Topacio ay kalaban ng bangag na administrasyon. Di ba? Pastor Kibuloy and itong si Teves. So, alam natin sa puntong ito ay talagang may pamumulitika, no, ang labanang ito. Asan sila? Si Rodrigo Duterte, Apollo Kibuloy, Alice Actually, Rodrigo Duterte, tatay, hindi ko alam kung abogado niya pa si Atty. Topacio. Parang hindi. Hindi. Buko, si Teves, si Casiong, lahat yan nakakulong. O yan ay lahat ay mga abogado niya, si Ferdy Topacio. O kasi maingay, hanggang ingay lang naman, o di ba? Pero hanap buhay yan. O hindi bali na pagbigyan na natin yung hanap buhay niya. Nag-iingay yan kasi ako sikat. Kaya tinitira niya ako para sumikat siya. Dahil siya naman ay sikat lang sa pagiging maingay. Pero Sikat pala si Gadon. Sikat sa pagiging bobo at sikat sa 2 bisis na nadisbar. Sikat si Gadon. 2 bisis kasi nadisbar. Paano kaya hindi sumikat, no? Dahil first time na may abogado na 2 bisis na dinisbar. At no, sikat sa pagiging sekretary na wala namang hinahawakan na trabaho, kundi siya ay advisor lamang. Sikat din yan si Gadon, mga kabayan po natin. Dahil ginawa ng sarili niyang ahensya na walang kakwenta-kwenta. Kumbaga, ano lang yan siya, langaw na pumatong sa kalabaw. At yung malaking kalabaw ay itong si Bongbong Marcos, mga kababayan. O sige, at tingnan natin ang sagot mamaya dyan ni Atty. Topacio. walang katuturan at lahat naman ng kliyente niya na mga pinagmamalaki niya, mga nakakulong. Can you take that personally? Yung pag Ayan o, gigil na gigil po. Nanlalaki yung mata ni Gadon. Pukang duda ako ba? Hindi kaya paborito na rin ni Gadon, mga kababayan natin, ang white powdery substance na laging minimerienda ni Lisa Tanas. Okay, Atty. Topacio, pasok.
pag-file mo ng case? Did he text you or reach out to you after you filed the case? No, he has my number, and I'm sure he has not changed his. But what he did was to question my competency by saying that all of my clients are in jail, disregarding the fact that my record speaks for itself, with 6 victories in the Supreme Court. So, hindi totoo yung sinabi ni Larry Gadon, ni Secretary Larry Gadon, that lahat ng mga kliyente mo ay nasa kulungan. Nasa kulungan ngayon, but ultimately they are exculpated. Tama. They are acquitted by the court. That happened to the case of the spouses Arroyo. A lot of cases. The case of Jaime Paule, who was charged with in the fertilizer fund case. Cases have been dismissed with finality. So many cases. We must know that under this climate of persecution by the present government, of course, its opponents will be jailed because that Di ba? Yan nga. Yung mga opponent ngayon ay kinukulong. is the kind of government that we have. But ultimately, I am convinced Oh, slight lang yung banat ni Atty. Topacio, ha? that ultimately, without meaning to sound presumptuous, that since these cases are weak, they will ultimately be dismissed, and my client Yan ang abangan natin. Kasi itong mga kasong ito, sinasabi ni Gadon na kliyente ni Atty. Topacio ay puro mahihina, mga kabayan po natin. Sige, punta tayo dito sa nangyaring rally po at pag-file ng kaso, no? Na kung saan ay kinagagalit po nitong si Gadon, mga kabayan. Ilang puntos lamang po sinasabi ng mga kritiko ng Korte Suprema. Transparency daw, accountability, ang kakapal ng mukha nila. Agoy! Nako Gadon, makapal daw yung mukha mo. President Republic, alam niyo yung President? Yung prefabricated concrete. Ha? Sino bang nagnakaw ng flood control project? Nako, flood control na naman. Na gustong paimbestigahan ni Bongbong Bodol. Transparency daw. Sino bang nangungupit sa mga public works? 40%. Nako, 40%? Laki niya na. Sabi ni Palafox. Ha? Si Sara ba sila? Oh, yun naman pala eh. Gadon. Sino bang nangurakot doon sa Cat's Eye? 1,200% overpriced. Sino Grabe. overpriced ng riprapping? Sa Baguio, sinong nangungurakot sa mga tulay, sa mga simento, sa mga kalsada? Sinong may ating kakalahating bilyong confidential funds? Hindi naman mga billion na confidential fund. Diba? Kapatid na Rimulya, Ngoy. Oh, yan ang Rimulya. DILG, sino may 4 na bilyon ng confidential funds? Bongbong. O President, mag-iinitay nito bago sasabihin nila, mali daw yung timeline ng Supreme Court. Eh, tinatanong kayo kung kailan ibinigay, kung di-distribute. Ayaw niyong sumagot yung si Delima, napakayabang. Pero hindi nakasuhan dahil naghumingi ng kapatawaran. Hindi daw sakop ng Supreme Court yun. Yang si Delima, napakapangit ng ginagawa, Napakapangit talaga. Ibang klase talaga bumanat itong si Topacio, mga kababayan. ng ginagawa. Buti na lamang, hindi nagkaroon ng impeachment. Hindi natin makikita araw-araw sa telebisyon ang pagbubuka ni Delima, Minor na Kapunan, Ibang klase ka, Atty. Topacio. at saka ni Luistro. Masakit sa mata. Ang pagkakain. Si Gadon, oh. Doon sa impeachment natin, Ito si Cardima, mga kababayan po natin, ha. Si Cardima, no, sinibak niya ni Bongbong dahil sa pagsusuporta niya kay BP Sara. And pinadisqualify ang party list, no, na siya po yung may hawak niyan. Yung Duterte Youth Party List. Pero siyempre, mga kababayan po natin, ang kanyang pagpunta dyan sa Supreme Court ay bilang pagsuporta sa kasong i-final laban doon sa mga taong bumabatikos at bumabastos sa desisyon ng Supreme Court. Again, mga kababayan po natin, no, hindi man tayo abogado, pero alam natin, no, na walang magre-resolba sa anumang constitutional issues sa ating bansa, kundi ang Supreme Court lamang. Kasi kung wala tayong Supreme Court, may mga problema sa ibang ahensya ng gobyerno, no, o ibang branches of government. Tapos walang magbibigay ng desisyon, ano 'yon, 'di ba? So kaya kailangan talaga respetuhin ng Supreme Court dahil sila yung magbibigay ng final na desisyon. At ang mga nasa Supreme Court daw, hindi po sila mga tuta ng Duterte. Dahil halo-halo na po yun nandyan. May appointee ni Pinoy, may appointee ni Tatay Digong, at may
mga na-point na rin, dyan si Bongbong Marcos. So, bakit ang nangyari is 13-0 pa rin? Kasi lahat sila ay nakikita, no, na talagang unconstitutional ang impeachment against sa ating susunod na presidente, now VP Inday Sara. Di ba? Okay? Pasok, Cardinal. Impeachment kay Vice President Sara Duterte, yung first three tinanggap ni SecGen. Yung sa atin hindi tinanggap. Therefore, Yun there nga. is no one-year rule bar. Kung kailan pwede, I think sina Congressman Jing Paras, they are preparing. Did you ask them? Not yet. Hindi ko pa natanong, but they are preparing to file their own version. Pero yung version niyo, sir, anong grounds? Same ba? Same grounds. It is very simple. It is betrayal of public trust and yung sa violation of the Constitution because nagpadala tayo ng isang Filipino citizen sa kamay ng mga dayuhan. So, yan po ang kung may dapat talaga ma-impeach, walang iba kundi si Bongbong Marcos. At tandaan natin mga kababayan, yung utang ng ating bansa ngayon ay pumalo na. Diyos ko, sa 17 trillion mga kababayan po natin. Oh, hindi pala 17 lang, no? Kundi 17.27 trillion na yung kabuuang utang ng ating bansa. Kaya kung may dapat ma-impeach, sa totoo lang mga kababayan po natin, ay itong si Bongbong Marcos na. Dahil nilubog na nga po tayo sa utang, walang proyekto, at imbis na magtrabaho para sa mga Pilipino, ang bawat sentimo ng pera ng ating gobyerno dapat ay nilalaan sa mga proyekto na makikinabang ang bawat Pilipino. Abay, ginagastos pa na pambayad sa kanilang kalyado para mapakulong ang isang dating presidente na naglingkod sa ating bayan kahit kapalit ay kanyang buhay. Diba, ginasusan, no, ilang bilyon o trilyon ang kanilang ginasto para mapakulong lang si VP Sara. Kasi Tatay Digong at may impeach naman itong si VP Sara. Di ba? So, marami sana makikinabang dyan. No, marami tayong backlog ng mga school buildings. Di ba? Yung mga hospitals po natin hindi pa na-upgrade. And of course, yung mga gamitan ng eskwelahan, yung upgrade, no, for modernization ng ating Armed Forces of the Philippines. And so much more na supposed to be pukusan ng gobyerno na trabahuin. Pero inuuna po yung mga kalaban sa politika dahil sila po ay ganid, no, na sila pa rin ang mananatili sa pwesto. Lalo na ang kapal ng mukha nitong si Tambaloslos, no, na kinokontrol pala mga kababayan po natin ang pagpapalabas ng pundo, no, sa mga ilang serbisyong panggobyerno. Nandyan po yung AX at AKAP, TUPAD and MAEC. Lahat pala yung kinokontrol ni Martin Romualdez at ibinulgar yan ng isang kongresista. No? Ito si Bongbong Marcos, no, na walang bayag para sitahin itong si Martin Romualdez. Dapat talaga ma-impeach yan at palitan na, no, ni VP Sara na may paninindigan. Hindi man lalaki pero literal na may bayag at buong tapang, no? Lalong-lalo na po dito sa mga mapang-abuso na nasa ahensya ng gobyerno. Flood control, nako po, walang katapusang flood control na yan. Anyway, pag-uusapan natin, araw-arawin natin yan. And of course, yung maanumalya nag-a-end by camera report, hindi pa rin nasolusyonan yan. At pag-uusapan natin mamaya, no, base doon sa naging panibagong discussion nitong si Attorney Vic Rodriguez. So, for the meantime, yan na muna. Maraming salamat. Huwag kalimutan i-like ang video ito. Of course, bukas yung ating comment section. And baka gusto nyo rin, no, mag-subscribe. At pwede kayo magpa-super things dyan, no, magpa-member sa ating channel. Maraming salamat mga kababayan.